5 kaibigan lang daw po ang kailangan natin sa buhay. Who are these 5 friends that you need in life? Una, pulis. Bakit? Pag nahuli ka sa daan, at least may tutulong sa'yo. Amen? Pangalawa, abogado. Bakit? Pag nakulong ka, meron tutulong sa'yo para makaalis ka, makalaya ka. Amen? Pangatlo, doktor. Para pag nagkasakit ka, meron tutulong sa'yo para gumaling ka. Amen? Pang-apat, pare. Bakit? Pag namatay ka, may magdadasal sa'yo. Amen? Pare nawa, wag muna. Pero pang-5, tandahan nyo hanapin nyo ito, embalsamador. Bakit? Para pag nandun ka na sa punerarya, aayusin ka ng mabuti. Hindi po ba? Tandaan niyo po, our death is our final performance. Di ba? Pag nandun ka na sa kabaong, ang tawag natin viewing. Tinitignan ka. Gusto mo ba na habang pinagmamasdan ka, nilalait ka pa ng mga tumitingin? Ay, ba't ganyan yung kilay? Hindi pantay. Di po ba? Gusto mo bang marinig sa mga tao yon? Ay, tingnan mo, ang kapal ng lipstick. Ay, tingnan mo, kawawa naman. Hindi man ginawa na nakasmile. Kaya nga po, yan yung pang-5, embalsamador. Wala po kayong makita, o request nyo na lang po, pakremate na lang kayo. But joking aside, why am I saying this? Remember this very beautiful lesson, that the antidote to 50 enemies is one good friend. Kahit na marami kang kaaway, kahit na marami kang problema, basta't meron kang isang mabuting kaibigan, kakayanin mo. Amen? At ano po ang katangian ng isang mabuting kaibigan? 3. 1. A good friend is a truth teller. Kaya niyang sabihin sa'yo yung tama, yung totoo. Marami po na sinasabi nila kaibigan sila, pero pag nagkakamali na yung tao, tikom ang kanilang bibig. Alam na nila, nanloloko yung kaibigan nila, nangangaliwa sa asawa nila, hindi man masabihan. Bakit? Nag-aalala na baka magalit daw ang kaibigan nila, sabihan sila na pakialamero sila. Pero kung nakikita na nasisira yung kanilang marriage, yung kanilang pagsasama, kung nakikita na sana na meron ng third party, dapat kahit na paano sabihan. Hindi po ba? Kung talagang kaibigan mo yan, alam mo mataas ng kolesterol niya, katapos kasamang kumakain, nilalantakan yung chicharon. Hindi po ba dapat masabi mo sa kanya, oh, hinay-hinay yung iyong blood pressure, yung iyong kolesterol. Pero dahil kabarkada, ano ang sinasabi? Mamatay kung mamatay, at least nag-enjoy tayo. Pero pag nagkasakit, pag nandun na sa ospital, di ba, sinong nagdudusa kung hindi mag-isa yung kaibigan niya? Kung meron na tayong nakikitang hindi tama at mabuti, may we have the courage to say the truth to our friends. That is a good friend. Amen? Pangalawa, a good friend is a secret keeper. Pinagkakatiwalaan ka ng tao. Pag meron sinabi sa iyo na very private, tikom mo yung bibig mo. Kung kailan mo kailangan isara yung bibig mo, doon mo binubuksan, doon mo binubulgar yung kaibigan mo sa ibang tao. Alam niyo po, pag pinagkakatiwalaan ka ng isang tao, consider yourself to be blessed. Amen? Because not everybody is worth trusting. Sana pag pinagkatiwalaan ka ng isang tao, huwag mong sisirain yun. Huwag mong babasagin ang kanilang tiwala. Be a secret keeper. Dahil yung kaibigan mo, pag may problema, ang hinahanap lang ay isang taong makikinig sa kanya. Kadalasan pag meron po tayong problema, alam naman natin yung sagot sa mga problema natin. Di po ba? Pero pag meron tayong pinagdadaanan, naghahanap lang tayo ng kadamay. Naghahanap lang tayo na mapagsasabihan para hindi mabigat yung ating dinadala. So, kung may sinabi yung kaibigan mo sa iyo, treat that as something sacred. Pag merong ni-reveal ang kaibigan mo sa iyo, pag binulgar mo siya sa ibang tao, pinapatay mo isang parte ng kanyang buhay. Amen? Be a secret keeper. That is another characteristic of a good friend. Pangatlo, kahuli-hulihan. A good friend is a hero. Ibig sabihin,
Pag kailangan mo siya, darating siya. Minsan, kahit di ka magsalita, makikita ka pa lang niya, mararamdaman niya, alam niya may problema ka. To the rescue palagi yung iyong kaibigan. At yung kanyang pagtulong, walang hinihinging kapalit. Pag may hinihinging kapalit, yung iyong kaibigan, hindi yan kaibigan. Ang tawag dyan, business partner. Hindi po ba? Ano po bang business partner? May gagawin kang mabuti sa isang tao, babayaran niya ito. Pero ang tunay na kaibigan, walang hinihinging kapalit, walang hinihintay na sukli. Dahil yung inyong pagkakaibigan lang ay sapat na magbigay sa kanya ng tuwa at saya. Amen? Buksan niyo po yung inyong cellphone, tingnan niyo yung mga contact list niyo. Sigurado marami yan. Di po ba? But ask yourself, how many of your contacts is a true friend? Tingnan niyo po yung mga Facebook friends niyo din. Sigurado marami yan. How many among them are a true friend? Sino dyan yung truth teller, di nahihiya na sabihin sa iyo yung iyong pagkakamali? Tinutuwid ka pag hindi na tama ang iyong ginagawa. Sino dyan sa iyong mga contacts, sa iyong mga friends, yung secret keeper, mapagkakatiwalaan? At sino ba dyan yung tinuturing mong hero, yung isang salita mo lang, walang dalawang isip, agad nakagabay sa iyo, nakaantabay sa iyo? Pero pagkadami-dami na makakilala natin, pagkadami-dami ng ating mga kaibigan, meron tayong isa palagi nakakalimutan. Ang tunay na kaibigan natin. Nung mag-umpisa na tayo nabuhay dito sa mundo, walang iba kung hindi ang Diyos. At pinapahayag niya dito sa ating ebanghelyo, pinapakilala muli niya ang kanyang sarili. I am your friend. The concrete expression of God's love is through His friendship with us. At sabi nga niya, no greater love than this, than one to lay down one's life for his friends. God considered us as His friends. And that is something miraculous. That is mind-blowing. That is very surprising. Why? Dahil pagkaibigan mo, anong ibig mong sabihin? Anong kahulugan nun? Kapantay mo. Isipin niyo po yun. Ang Diyos, kaibigan tayo, kapantay lang natin ang Diyos. Diyos, nagbaba para sa pagmamahal sa atin. Tayo kaya ba nating ipantay din ang ating sarili? Nilalapit ng Diyos ang kanya sarili sa atin. Tayo kaya ba natin manatili sa Diyos? Napakaganda ng definition po ni Santa Teresa ng Avila. Saint Teresa of Avila beautifully defined holiness as a friendship with God. Yun po yung kabanalan. Ang kabanalan hindi lang yung pagsisimba, pagdarasal, memorize mo ang Biblia, pag-visit mo sa mga simbahan, alam mo lahat ng tuntunan ng simbahan ng ating Catholic faith, but the core, pinakapuso ng kabanalan, yung pagkakaibigan mo sa Diyos. Ito po yung hamon sa atin. Palalimin pa natin ang ating pagkakaibigan sa Diyos. Dahil wala tayong ibang maasahan. God as good friend will always tell us the bad that we are doing. God is always guiding us to the best. God as our true friend is a good secret keeper. Kasi ang kasabihan nga, God calls us by name even though He knows our sins. But the devil calls us by our sins even if He knows our name. Alam niya yung mga kasalanan natin pero kinakalimutan niya palagi. Ganyan niya tayo kamahal. Pangatlo, ang Diyos handa na tumulong sa ating pangangailangan. Since 2 years ago, meron pong pabalik-balik na pumupunta dito sa parokya. Nagpapa-pray over po sa akin. Cancer patient po siya. She was diagnosed with 4th stage lung cancer. Malala po yun. Grabe po yun. Pag 4th stage ka na, nagbibilang ka na lang ng linggo, ng buwan. But you know what? Mag-umpisa po nung ka-pray over ko po sa kanya, I did the anointing. The miracle is, hanggang ngayon, buhay pa po siya. Every 6 months, bumabalik po dito po sa parokya. Nagpapa-pray over, nagpapadasal po sa akin. Nag-metastasize po, kumalat na yung cancer. Sabi po ng mga doktor sa utak niya. Pero, nung mga ilang buwan na, tinignan ulit, hindi na po makita kung saan kumalat. Nawawala.
At kung makikita niyo po yung tao, hindi nyo man po akalain na may cancer. Napakalusog po ng itsura. But here is the greatest miracle. Hindi lang po yung buhay siya. Here is another miracle. Alam po natin pag meron kang sakit, may cancer, drain yung iyong financial capabilities. Pero kinakwento nila sa akin, magsimula po nung na-diagnose ang cancer kahit na napakamahal, napakarami na pong perang nagastos. Hanggang ngayon nakakapag-survive sila. Bakit? Kasi bigla-bigla, meron na lang po na kaibigan darating, nagpo-provide, nagbibigay sa kanila. How good is our God? God is so good because He sustains us. He sustains our life. But God is so good because He sends good people to help us. Amen? Kaya nga, kahit na marami kang problema, basta't meron kang mabuting kaibigan, consider yourself to be blessed. Ang pinakamayaman, pinakamapalad na tao sa mundo ay hindi yung maraming kaibigan, kung hindi yung meron siyang totoong kaibigan. We are blessed already, kahit na tayo po ay may pagkakasala sa Diyos. Say we are alive. Amen? But do you want to be more blessed? Then be like God. Be also a good friend to others. Pag naging mabuti kang kaibigan sa iba, kamukha ng Diyos na mabuting kaibigan, ikaw ay mas pagpapalain pa niya.